Pinuna ng Komite ng Kamara ang may 100 resibong may petsang 2023 na ginamit na pang-justify sa paggastos ng 2022 confidential funds ng Office of the Vice President. Meron din daw ibang resibo na walang petsa o pirma. Hindi sumipot ang mga inimbitang opisyal ng OVP, kaya may babala na sa kanila ang Kamara. May unang balita si Jonathan Andal. Walang dumating ni isa sa 7 opisyal ng Office of the Vice President na ipinatawag sa hearing ng Kamara tungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang isa sa kanila na Chief of Staff ng Vice Presidente lumipad papuntang Los Angeles sa California ayon sa Committee Secretary. Ipapasabpi na muli o ipatatawag ang 7 at pag di pa sumipot ay ipaa-aresto na. Pang-4 na kayong hindi naka-attend, pang-5 ng imbitasyon to. Huwag nyo naman kami nga hamunin na mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Pero gate ng 7 OVP officials ay pinadala nilang position paper sa komite. Hindi na valid ang naunang sabpina ng Kamara. October 17 pa ang petsa ng sabpina. October 28 hearing naman ang nakalagay na hearing pero nakaurong dahil sa bagyo. Katwiran pa nila ang hearing ay hindi umano in aid of legislation o para makatulong sa paggawa ng batas. May karapatan din umano silang tanggihan ito. Ang tagapagsalita naman ni VP Sara, hindi na raw konektado sa bise. Nag-decide po kaming mutually, hindi ko kayang i-fulfill yung obligations ng contract as a spokesperson. I found it very difficult for me to go on media and be interviewed on the same matter kasi nawawala yung objectivity because I'm also part of the hearing as a resource person. Kaya di malinaw kung sino ang magsasalita ngayon para sa Vice Presidente, lalo sa mga tanong ng kongresista kaugnay ng mahigit kalahating bilyong pisong confidential funds ng DepEd at OVP noong 2022 at 2023 na di pa dinidetalye kung paano ginastos. Nasaan na ngayon ang 612.5 million? Sino ang gumastos nito at para saan ito ginastos? Kabilang sa pinuna ng mga kongresista ay mga acknowledgement receipt na isinumite ng OVP na walang petsa at walang pirma. Ang iba naman magkakaiba ang pangalan ng pirma at petsa pero tila iisa ang tinta ng panulat pati penmanship o sulat gaya ng dalawang resibong ito. Kindly observe the letter J. Tama po ba na halos parehas yung letter J dyan? Yes, Mr. Chair. Yes? Tama rin po ba na parehas din yung color ng ink na ginamit at saka yung lapad po ng pagkasulat? Yes, Mr. Chair. Ang tinta na ginamit katulad din daw sa tinta ng pirmang ito ng isang ASEC ng OVP. Hindi po ba parehas yung pinakita ko na Prussian blue? Mukhang parehas, Mr. Chair. Ha? Mukha pong parehas. Parehas. So, it's the same ink used by ASEC Lemuel Ortoño, the Assistant Chief of Staff of the Office of the Vice President. There are only 2 things na pinuntahan yung pondo. Nagamit sa iba o ibinulsa. So, ayaw nyo matanggap yun. Ako, kaya kong tanggapin. Napansin ding may 158 na resibo ang may petsang 2023 pero ginamit na justification para sa gastos sa 2022 confidential funds. Ang sagot noon ng OVP sa COA, typo error lang ito. I don't think, Mr. Chair, this was a mistake that was committed in December 2022. This was a mistake that was committed after the fact, after the AOM and after the notice of suspension when they were rushing to comply with yung mga butas po na lahat ng COA. 158 times po nangyari. Which raises the question, are these acknowledgement receipts spurious? Are they bogus? Are they false? They said they have inadvertently contained clerical or typographical errors indicating 2023 instead of 2022. Considering the nature of confidential activities which are usually conducted discreetly and completed within a short period of time, and in addition to the lack of attention to details of personnel attending to voluminous papers from several individuals, some data in the acknowledgement receipts submitted as proof of transactions may have been missed. Humarap din ang isang DepEd official na nakatatanggap umano ng mga envelope na may lamang 25,000 pesos mula kay VP Sara noong DepEd Secretary pa ito. How many times po? 9 times. The first time I received it, I honestly asked Shine, Ma'am,
is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the Vice President. Si ASEC Shine ay si Sunshine Fajarda na dating ASEC sa DepEd at ngayon nasa OVP na. Sinisikap pa naming hinga ng pahayag ang mga opisyal ng OVP. Wala pang bagong pahayag tungkol dito si VP Sara pero dati na lang sinabi, walang maling paggamit sa confidential funds. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News.